Sa mundong puno ng maliliit na aksidenteng pang-industriya, ilan lang ang mas nakakatakot kaysa aksidente sa oil rig sa gitna ng dagat. Narito ang ilan sa pinaka hindi kapanipaniwalang aksidente sa mga oil rig sa dagat. Baka nakita mo na ang mga ito bilang magkakahiwalay na kwento dito, kaya gamitin ang mga kabanata sa ibaba ng deskripsyon para mag-navigate sa compilation na ito. Pagsabog at sunog sa Piper Platform. Lahat ng tauhan ay iniwan ang lugar. Grabe, nasusunog na talaga, di ba? Oo, nasusunog na. Noong ika-6 ng Hulyo 1988, sumabog at lumubog ang Piper Alpha Oil Platform sa North Sea na ikinamatay ng 165 lalaki sa isang pangyayari na halos masabing makatuwiran ng pagkakasunod-sunod ng mga pangyayari. Noong unang bahagi ng dekada, 74 na kumpanya ang nag-collaborate para maghanap ng langis sa North Sea. Noong 1972, nakakuha sila ng exploration license at noong 1973, natuklasan nila ang Piper Oil Field. Bumuo ang 4 na kumpanya ng joint venture na Occidental Petroleum Company Limited, OPCAL, at sinimulan ang paggawa ng Piper Alpha Oil Platform at mga pipeline papuntang Flota Oil Terminal sa Orkney Islands para tanggapin at iproseso ang langis. Ang Piper Alpha Platform ay itinayo ng McDermott Engineering at Union Industrial Enterprise sa 4 na module na pinaghiwalay ng mga firewall. Noong 1975, pinagsama-sama ang mga module sa site ng McDermott sa Ardacia sa Scotland, pagkatapos ay pinalutang papunta sa Piper Oil Field na nasa 475 talampakang lalim ng tubig. Ang Module A ay ang drilling module. Sa kabilang bahagi ng platform ay ang Module D, ang tirahan ng mahamang gagawa. Inayos ang mga module para mailayo ang mga high-risk na aktibidad sa crew facilities, daya ng tirahan at control room. Noong 1976, nagsimula ang produksyon ng langis na umaabot sa 250,000 bariles ng langis kada araw at tumaas pa ito sa 300,000 bariles kada araw sa ilalim ng Phase 1 production na limitado lamang sa langis. Ang Piper Alpha ang pangunahing oil platform. Ang pangunahing pipeline ng langis ay mula Piper Alpha papuntang Flota. Ang Claymore platform ay nagpapadala ng langis sa pangunahing pipeline 20 milya kanluran ng Piper Alpha. Ang Tartan platform ay nagpapadala rin ng langis sa pangunahing linya sa pamamagitan ng Claymore. Ibig sabihin, ang Piper Alpha ay nagpapadala ng sarili nitong langis at ang Tartan ay nakakonekta sa tubo papuntang Claymore. Isa ang Piper Alpha sa pinakamabigat na oil platform sa North Sea. Noong 1978, sinimulan ang malaking rekonstruksyon upang sumunod sa mga kinakailangan ng UK para sa gas conservation para makuha ang gas na karaniwang sinusunog o tinatanggal bilang byproduct ng pagkuha ng langis. Pagsapit ng katapusan ng 1980 isang gas conservation module ang na-install sa Module B at C sa pagitan ng control room at drilling well upang makuha ang gas at maihatid ito sa St. Fergus sa hilaga ng Aberdeen sa Scotland. Pinaghiwalay ng firewall ang gas compression at control room. Ang gas at langis ay ginagawa sa tinatawag na Phase 2 production. Parehong nagbobomba ng gas sina Tartan at Claymore papunta sa Piper Alpha na siya namang nagbobomba ng lahat ng gas papunta sa MCP-1 gas compressing platform na 30 milya hilagang kanluran ng Piper Alpha at papunta sa St. Fergus sa mainland. Nagpatuloy ang Phase 2 production ng langis at gas hanggang dekada 80. Sa huling bahagi ng dekada, nakaplano ang malaking rekonstruksyon at maintenance. Noong Hulyo 1988, 6 na malalaking proyekto ang isinagawa kabilang ang pagpapalit ng gas conservation module. Binalak ng OPCAL na ilipat ang ruta ng gas mula Tartan at Claymore at isara ang Piper Alpha para sa rekonstruksyon. Ngunit upang mapanatili ang produksyon, nakahanap sila ng sapat na mga hakbang sa kaligtasan. Sa pagkukumpuni, nagpatuloy sila sa paggawa ng 120,000 bariles ng langis araw-araw. Para mapalitan ang gas conservation module sa Piper Alpha, nagbalik ang plataporma sa Phase 1 production, gumagawa ng langis at sinusunog ang gas. Inalis ang gas conservation module. Ang gas mula sa Tartan at Claymore na mga plataporma ay dumadaan pa rin sa Piper Alpha. Noong 2:00 ng tanghali sa ika-6 ng Hulyo, 1,988 dalawang condensate pump A at B ang naghihiwalay ng condensate mula sa gas upang maproseso pa ito sa iba't ibang planta. Ang condensate ay magaan na krudong langis na humihiwalay mula sa gas kapag nag-iiba ang presyon at temperatura mula sa balon sa dagat papuntang plataporma.
Pinapatay ang Pump A 2 beses kada taon para sa inspeksyon at serbisyo. Susunod, ilang metro sa parehong linya ng tubo, iinspeksyunin at seserbisyuhan ang pressure safety valve. Inalis ng ininyero ang pressure safety valve at pansamantalang tinakpan ng bukas na condensate na tubo gamit ang patag na metal disc cover. Ang takip ay hinigpitan gamit lang ang kamay para madali lang maibalik ang safety valve pagkatapos ng serbisyo nito. Noong alas 5:55 ng hapon, hindi pa tapos ang inspeksyon at serbisyo. Pagkatapos ng shift, pinuna ng ininyero ang permit na nagsasabing hindi pa handa ang Pump A at hindi ito dapat buksan sa anumang pagkakataon. Noong alas 6 ng gabi natapos ang day shift at nagsimula ang night shift. 62 lalaki ang nagpapatakbo sa Piper Alpha habang ang 164 naman ang kumakain, natutulog at nagpapahinga sa living quarters. Abala ang shift manager kaya inilagay ng ininyero ang permit sa equipment box at umalis nang hindi na pag-usapan ang maluwag na flange. Noong alas 6 ng gabi, nagpalit ng shift ang mga diver ng Piper Alpha. Lumusong sila sa tubig sa ilalim ng komplikadong mga tubo. Pag-umpisa ng shift, bumababa sila sa bakal na hagdan at inaayos ang gamit sa plataporma. Ang plataporma ng paghahanda ay nasa ilalim ng Oil Processing Platform Module B na maaring maging madulas. Para maiwasan ito, may mga butas ang metal na plataporma. May dalawang layunin ang mga butas na ito. Ang mga nakaangat na gilid ay nagbibigay ng kapit sa mga manggagawa habang naglalakad sa paligid ng estruktura at pinapayagan din itong dumaan ang mga tumutulong langis sa mga butas imbes na mamuo na maaaring magdulot ng panganib. Kailangang hubarin ng mga diver ang kanilang mga botas sa trabaho at pagkatapos ay magsuot ng kanilang dry suit. Pero matutulis ang mga butas na ito kaya maganda para sa kapit pero hindi komportableng tapakan ng nakayapak. Kaya nagdesisyon ang mga diver na maglatag ng rubber mat. Nag-ayos sila ng gamit at pumasok sa tubig ng alas 7 ng gabi. May automatikong sistema ng pagpigil ng sunog ang Piper Alpha. Kapag may sunog na detect, kusa agad aandar ang diesel pump ng sistema. Kayang sumipsip ng diesel pump ng maraming tubig dagat mula sa lalim na 100 at 20 talampakan sa ilalim ng tubig. Isang network ng tubo ang nag-i-spray sa deck para mapatay ang apoy. Kapag may mga diver sa tubig, inilalagay sa manual na control ang fire suppression system. Kung automatikong magbukas ang pump at may diver malapit sa intake na nasa lalim na 100 at 20 talampakan, posibleng masipsip at dumikit ang diver sa intake cage, maipit hanggang mapatay ang pump o madurog dahil sa lakas ng agos ng tubig papunta sa intake pipe. Sa Claymore platform, dapat laging naka-on ang automatic system kapag may diver sa tubig, maliban kung nagtatrabaho sila 10 hanggang 15 talampakan mula sa intake pipe. Sa ganung kaso, tulad ng sa Piper Alpha, papatayin nila ang automatic system at gagamitin ang manual mode sakaling magkaroon ng sunog. Inirekomenda ng mga inspektor na sundin ng Piper Alpha ang parehong pamamaraan, pero dahil sa reconstruction at maintenance, napagpasyahan na ipatupad ito sa susunod na lang. Noong ika-6 ng Hulyo 1988, walang mga diver na nagtatrabaho malapit sa anumang intake pipe. Mas mataas pa sa pipeline, ang methane ice ay nagdudulot ng bara na automatikong nagpapahinto sa pump B ng alas 9:45 ng gabi upang maiwasan ang pagtaas ng pressure sa pipeline at hindi ito mapagana muli ng mga inhinyero. Nakipag-usap ang mga inhinyero sa shift manager kung pwedeng paandarin ang pump A. Binasa niya ang work permit at napansin na hindi pa nasisimulan ang inspeksyon at serbisyo. Gumagana ang Pump A at tulad ng paglipat ng taon ng serbisyo ng kotse sa susunod na araw, makatwira na ipagpaliban muna ang inspeksyon at gamitin ang Pump A para mabawasan ang pressure sa pipeline habang nililinis ang bara. Ngunit ang permit para sa pagserbisyo ng safety valve sa parehong pipeline ay nakaimbak sa ibang equipment box. Dahil magkaiba ang lokasyon ng pump at ng safety valve, kaya hindi niya nakita ang tagubilin na huwag paandarin ang Pump A sa kahit anong pagkakataon. Dahil sa pressure na mapaandar agad ang pipeline at nakatutok sa Pump A sa isang lokasyon, inutusan ng shift manager na paandarin ito nang hindi alam na ang safety valve plate ay hinigpitan lang ng kamay. Dahil ilang metro ang layo at nasa ibang palapag ang safety valve, hindi na malaya ng mga inhinyero na tinanggal na ito. Sa ganap na 21 at 52, pinaandar ang Pump A. Dumadaloy ang condensate sa tubo at agad narinig ng mga inhinyero ang matinis na tunog habang tumatagas ang gas sa metal disc na kinabit lang gamit ang kamay sa pwesto ng safety valve. Umuugong ang gas alarm at agad hinanap ng mga tauhan sa plataporma ang pinagmulan ng tagas. Sa ganap na 21 at 55, sumiklab ang volatile condensate at isang pagsabog ang sumira sa firewall na naghihiwalay sa gas conservation module at sa control center.
Halos wasak na ang control room at ilang mahahalagang tauhan ang nasawi sa pagsabog. Si Jeff Bollins, shift manager, ay nakaligtas sa pagsabog at agad pinindot ang emergency shutdown button na nagsara sa mga pangunahing balbula ng gas sa pagkuha ng langis. Pagkatapos, tumakas siya kasama ang iba pang malalakas na lalaki. Ang debris mula sa pagsabog ay bumutas sa maliit na condensate pipe na nagliyab sa apoy. Walang alarmang na-activate sa Module D ang tirahan ng platforma at dahil nasira na ang control center, wala nang nagbibigay o tumatanggap ng utos para lumikas. Napansin ng mga operator sa Tartan at Claymore ang mali dahil sa mga pagsabog na nagliwanag sa kalangitan. 20 milya ang layo. Patuloy pa rin silang nagpapadaloy ng langis at gas dahil wala silang autoridad na ihinto ang produksyon na maaring abutin ng ilang araw bago mapagana muli. Sa ganap na 22 at 4, nagpadala ng mayday call ang radio operator na si David Kinraid. May pagsabog at sunog sa Piper platform. Lahat ng tauhan ay lumikas. Sa ganap na 22 at 5, ipinadala ng Aberdeen Coast Guard Station ang Seeking Helicopter Rescue, 138 mula sa Lottymouth Search and Rescue Station. Nagpadala ang Royal Air Force ng Hawker Siddeley Nimrod mula sa kanilang base sa Kinloss upang magsilbing on-scene commander sa pagsagip. Narinig ng mga support vessel sa North Sea ang Mayday at naghanda bilang search and rescue o lumulutang na ospital. Noong alas 22:06 sa Module B, pumutok ang isang tangke ng imbaka ng krudong langis dahil sa init. Mabilis na binahan ng langis ang lugar, agad nagliyab at naglabas ng makapal na itim na usok. Tumulo ang nagliliyab na langis sa staging platform ng diver at nag-ipon sa rubber mat na inilagay nila. Lumaki ang apoy hanggang alas 20:20 nang sunugin nito ang Tartan pipeline na sumabog at nagdagdag ng halos 30 toneladang gas bawat segundo sa naglalagablab na apoy. Nararamdaman ng mga mandaragat sa mga barkong kahit 1 milya ang layo ang pagyanig ng pagsabog sa hangin. Pagsapit ng alas 22:30, lumapit ang Taro support vessel sa Piper Alpha. Gumagana siya bilang isang multifunctional na barko kabilang ang tirahan, ospital, saturation dive team, search and rescue facilities at high pressure water cannon. Ginagamit niya ang water cannon kung posible pero masyadong malakas ito kaya delikado kung buong lakas gagamitin dahil pwedeng masaktan o mamatay ang tamaan ng high pressure na tubig. May triage at reception area sa helideck ng barko na pinamumunuan ng offshore medic katuwang ang diver paramedics ng Taros Saturation Diving Team. Dumating ang Sandhaven support vessel at nagpadala ng mabilis na search and rescue boat para hanapin ang mga survivor sa tubig. Noong alas 20:50 pumalya at sumabog ang pipeline na papunta sa MCP-1 gas platform. Ang lumalawak na gas ay bumalik sa pipeline at nagbuga ng apoy na umabot sa 300 talampakan sa ere. Naipit ng debris mula sa pagsabog ang mabilis na rescue boat ng Sandhaven. Nagsimulang matunaw ang bakal na estruktura ng Piper Alpha kaya umatras ang Taros dahil sa matinding init. Itinigil ng Claymore platform ang pagpumpa sa Piper Alpha pero may laman pa ring high pressure condensate at gas ang 20 milyang pipeline. Ang mga lalaki sa Piper Alpha ay tumatalon mula sa platform papunta sa nagyeyelong tubig ng North Sea o kaya'y natrap sa living quarters ng Module D na napupuno ng itim na usok. Habang tumatalon mula sa 100 at 75 talampakang helideck, iniisip ni Mark Reed ang kanyang 14 linggong anak. Pagsapit ng alas 11:18 ng gabi, sumabog at napunit ang Claymore gas line. Ang naipong presyon sa pipeline ay sumasama na ngayon sa gas mula sa Tartan pipeline upang magpaapoy pa ng ilang oras. Pagsapit ng alas 11:35 ng gabi, dumating ang Seeking Helicopter Rescue. 138 mula Lottymouth sa lugar at nagsimula na ang paglipat ng mga survivor at mahalagang tauhan sa pagitan ng mga barko at ospital sa mainland. Inalis ang mga tawang hindi kailangan at pinapalitan ng paramedic mula sa ibang plataporma at barko. Pagsapit ng alas 11:50 ng gabi, 2 oras matapos magliyab ang Pump A safety valve, nagsimulang gumuho ang estruktura. Ang apoy mula sa gas tubes sa ilalim ng dagat ng Piper Alpha ay umabot sa higit 1,800 degrees Fahrenheit. Natunaw na ang ilalim ng estruktura kaya nagsisimula ng gumuho ang pundasyon sa karagatan. Lumubog sa tubig ang Module D, tirahan ng mga magagawa habang halos 100 lalaki ang naghihintay ng utos para lumikas. Nahila papasok sa lumulubog na estruktura ang nakulong na search and rescue vessel ng Sandhaven. 2 sa tripulante ng bangka at 6 na crew ng Piper Alpha na nailigtas nila mula sa tubig ang namatay. Tanging ang kapitan lang ang nakaligtas.
Pagsapit ng alas 2:45 ng madaling araw, drilling module A na lang ang natira. Sa sumunod na oras, nasagip ng search and rescue na bangka at helicopter ang mga nakaligtas at nauha ang mga bangkay. Alas 7:25, dinala sa ospital sa Aberdeen ang huling mga survivor. 167 lalaki ang namatay, 61 nakaligtas. 30 bangkay ang hindi na-recover. 3 linggo bago naapula ng espesyalistang firefighting team ang apoy. Noong huling bahagi ng 1,988, isang saturation dive team ang nakarecover ng living quarters na Module D mula sa 475 talampakang lalim ng tubig kasama ang mga bangkay ng 87 lalaking natrap sa loob. Bagamat hindi makatuwirang asahan ang resulta, makatuwiran naman ang mga desisyong ginawa sa proseso. Relatibong ligtas ang operasyon ng Piper Alpha hanggat hiwalay ang mga desisyon. Ngunit na magsunod-sunod ito, nagdulot ito ng nakamamatay na mga pangyayari. Dinisenyo ang mga oil platform sa dagat para kayanin ang malulupit na kondisyon ng panahon. Sa gitna ng karagatan, daan-daang milya ang layo mula sa lupa, ang mga tripulante ng Ocean Ranger ay nagtiwala sa teknolohiya at integridad ng oil rig. Pero kapag may kulang sa pagsasanay, maling disenyo at matinding panahon, hindi sila maililigtas kahit ng kanilang pananampalataya. Ang Ocean Ranger ay isang self-propelled, semi-submersible offshore drilling rig na nagtatrabaho sa Grand Banks. Pag-aari ito ng Amerikanong kumpanya Ocean Drilling and Exploration o DECO. Kinontrata ito ng Mobile Oil Canada na may-ari ng karapatang magbabarena sa Hibernia Oil Field. Ang Mobile Oil Canada ay subsidiary ng American Mobile Corporation. Noong itinayo ang rig, ito ang pinakamalaking semi-submersible platform sa mundo. Ang rig ay halos 25,000 tonelad ang bigat. Ito ay may habang 376 na talampakan lapad na 362 talampakan at taas na 337 talampakan na kasing taas ng isang gusaling may 30 palapag. Siyempre, kapag lumulutang ito, mga isang katlo ay nasa ilalim ng tubig. Lumulutang ito sa 2 punton na may habang 400 talampakan na nasa 80 talampakan sa ilalim ng tubig. Ang mga ponton na ito ay may mga kompartamento ng ballast tank na maaring bahagyang lagyan ng tubig dagat. Nakakatulong ito para patatagin ang rig kapag maalo ng dagat. Kaya nitong mag-drill sa lalim ng karagatan na umaabot sa 1,500 talampakan. Ang Grand Banks ay nasa Hilagang Atlantiko, 166 na milya silangan ng St. John's, Newfoundland, Canada. Kilala ito sa masaganang langis at gas. Kilala rin ito sa matinding panahon, lalo na tuwing taglamig. Ang lalim ng karagatan dito ay mula 100 hanggang 600 talampakan. Noong umaga ng Pebrero 14, taong 1982, ang 84 na tripulante ng Ocean Ranger ay nakatanggap ng ulat ng paparating na malakas na bagyong taglamig na papalapit sa Grand Banks. Ang bagyo ay bahagi ng malaking siklone sa Atlantiko. Sa ganitong panahon ng taon, madalas makaranas ng matitinding kalamidad ng panahon ang rehiyon at ang paparating na bagyong ito ay tinatayang magiging lalo pang malakas. Dinisenyo ang Ocean Ranger para kayanin ang matitinding bagyo. Ang mga rig ay dati na nakayanan sa matitinding kondisyon, kaya nagkaroon ng kumpiyansa ang mga tripulante at mga operator ng rig sa kakayahan nitong harapin ang bagyong ito. Nagsimula na maghanda ang tripulante ng Ocean Ranger para sa masamang panahon. Kasama sa mga karaniwang pamamaraan ang pagliligpit ang lahat ng maluwag na kagamitan, pagtiyak na nakasara ang lahat ng weathertight na pinto at bintana at pagtiyak sa katatagan ng rig sa pamamagitan ng tamang pamamahala ng ballast tanks nito. Mahalaga ang ballast control system para mapanatili ang katatagan ng rig. Kinokontrol nito ang dami ng tubig sa mga ballast tank na nasa ilalim ng rig na nagbibigay daan sa rig na ayusin ang buoyancy at katatagan nito depende sa kondisyon ng dagat. Bilang paghahanda sa bagyo, sinusuring mabuti ng crew ang sistema. Nagsimula na silang mag-ingat, ngunit wala pang dahilan para mag-alala. Alam nila na nalampasan na ng rig ang mga ganitong bagyo noon, kaya kahit malakas ang bagyong ito, tuloy pa rin ang regular na operasyon. Pagsapit ng gabi, inabot ng bagyo ang Ocean Ranger. Ang malalakas na hangin at matataas na alon ay nagpapamukhang maliit sa dambuhalang laki nito. Dinisenyo ito para kayanin ang hangin hanggang 100 knots at alon hanggang 110 talampakan. Ngunit ang bagyong ito ay napakatindi na may mga along lumalagpas sa tinatayang limitasyon ng rig.
Noong alas 7 ng gabi, isang napakalaking alon ang tumama sa kalapit na rig, ang SEDCO 706 na pinapatakbo rin ng mobile. Nasira ng alon ang kagamitan sa deck at inanod ang lifeboat. Sa kabila ng masamang panahon at malalakas na alon, nagpatuloy ang operasyon ng Ocean Ranger sa pagbabarena. May tiwala ang tripulante sa rig. Kultura ng offshore industry na iwasan ng anumang abala sa operasyon kahit anumang mangyari. Pahirap na ang mga kondisyon, kaya kailangan pamahalaan ng mga tripulante ang rig sa gitna ng bagyo para mapanatiling maayos at ligtas ang operasyon. Kailangan ng tuloy-tuloy na pagmamanman sa rig systems, lalo na sa ballast control system na mahalaga sa katatagan ng rig sa magulong dagat. Tuloy ang komunikasyon sa dalampasigan, nag-uulat sa lagay ng rig at sitwasyon. Ang pagpapatuloy ng operasyon sa kabila ng masamang panahon ay nagpapakita ng tiwala nila sa disenyo at kakayahan ng Ocean Ranger o takot sa posibleng parusa kung aalis sa pwesto. Binabayo ng 55 hanggang 65 talampakang alon ang Ocean Ranger. Isang higanteng alon ang bumangga rito lampas hating gabi. Mas malaki ang alon na ito kaysa sa iba pang alon ng bagyo na nagtutulak sa Ranger sa hangganan ng kakayahan nito. Sobrang lakas ng alon kaya nabasag ang salamin ng porthole window sa ballast control room na siyang sentro ng pagpapanatili ng katatagan ng rig. Ang porthole ay 25 talampakan mula sa ibabaw ng tubig. Kada alon, pumapasok ang tubig dagat sa silid sa nabasag na porthole. Ang silid na ito ay puno ng elektronikong kagamitan at control panel para sa ballast tank system. Habang binabaha ng tubig dagat ang control center, agad nagka-malfunction ang mga sistema. Nagiging sanhi ang tubig dagat ng electrical short sa sistema na sumisira sa mahalagang bahagi ng ballast control system. Mga alas 9 ng gabi, narinig ng radio operator ng SEDCO 706 sa radyo ang komunikasyon mula Ocean Ranger na nagsasabing kusa nagbubukas at nagsasara ang mga balbula ng ballast system nito. Hindi na makontrol ng crew ang pagkakiling ng rig at lalo itong nagiging hindi matatag. Habang sinusubukan ng crew na mano-manong kontrolin ang ballast, lumalakas ang bagyo at dumarami ang tubig dagat sa control center. Dahil hindi na nila makontrol ang ballast tanks, nagsimulang tumagilid ang rig papunta sa harapan. Ibig sabihin, habang sumasalubong ang rig sa mga alon, mas mababa ang bagsak ng unahan nito sa bawat kasunod na alon, kaya lalo itong lumulubog sa tubig imbes na umakyat at lampasan ng mga alon. Pinasok ng tubig ang forward chain lockers sa haligi ng suporta sa kanto. May ilang kahinaan ng crew sa ballast control. Pinipinsala ng tubig ang automatic control system pero kulang sila sa pagsasanay para mano-manong controlling ito. Wala pa silang manual para i-override ang automatic system at kunin ang manual na control. Pero baka hindi na rin mahalaga yon. Habang lumulubog ang unahan ng barko, umaangat ang likuran nito mula sa tubig kung saan naroon ang mga ballast control pump. Habang lumulubog ang unahan at tumataas ang likuran, hindi na kayang magbumba ng tubig ng ballast pumps paakyat at palabas sa likod. Patuloy na lumalala ang pagkakiling ng barko bawat oras. Nagsimula na ang mga tripulante sa mga pang-emerhensyang hakbang. Ito ay mga nakatagdang hakbang na ginawa upang muling makontrol ang katatagan ng rig at maiwasan ang ganap na sakuna. Hindi sila nagtagumpay sa mano-manong kontrol ng ballast tanks kaya itinigil ang pagbabarena at naghanda sa posibleng paglikas. Pinatay nila ang lahat ng di mahalagang sistema at operasyon sa rig para maituon ang resources sa pamamahala ng krisis. Pinutol nila ang drill string at humiwalay sa blowout preventer na hindi nagawa ng Deepwater Horizon. Mag-iwan ako ng link ng video dito. Kahit na may karanasan ng crew at sinanay sila para sa mga emergency na sitwasyon, ang pagsasama ng matinding bagyo, sira-sirang kagamitan at nakatagilid na rig ay nagdudulot ng napakahirap at delikadong sitwasyon. Sa ganap na alas 12:52 na madaling araw, nagpadala ng Mayday call ang Ocean Ranger. Hiniling na lumapit ang standby support vessel na Seafort Highlander. Hindi epektibo ang countermeasure 10 hanggang 15 degree na tagilid. Naalerto ang Canadian Coast Guard at mga mobile operated helicopter pagkaran lang ng alas 1 ng madaling araw. Naka-standby ang mga ospital sa St. John's. Ang mga support vessel na Bolton Tour at Norditor na standby vessel ng SEDCO 706 at Zapata Agland ay kinumpiska ng Canadian Coast Guard para magbigay ng tulong.
Sa emerhensya, may karapatan ang Coast Guard kontrolin ang barko sa dagat para magbigay ng tulong sa sakuna. Nasekwester din ako sa tubig sa paligid ng Cape Town nang masira ang makina ng maliit na bangka. Inutusan ako at ang aking crew ng Coast Guard na pumunta sa lugar. Pero pagdating namin doon, may isa pang mas malaking barko na dumating na mas kayang tumulong kaysa sa sinasakyan naming sailboat. Ang mga support vessel papalapit sa Ocean Ranger ay nakakaranas din ng parehong bagyong taglamig. Ang malalakas na hangin, magulong alon at mahirap na visibility ay nagdudulot ng panganib at nagpapahirap sa rescue team na marating ang Ranger. Kailangan nilang maglayag sa gitna ng bagyo, marating ang lalong hindi matatag na Ocean Ranger at ilikas ang crew sa mahirap na kalagayan. Bawat minuto ay mahalaga. Sa ganap na 1:30 ng madaling araw, nagpadala ng huling mensahe ang Ocean Ranger. Wala nang susunod na komunikasyon sa radyo mula sa Ocean Ranger. Pupunta kami sa lifeboat station. Ang pag-abandona ng bangka sa dagat ay malaking desisyon. Ngayon, ang patakaran ay dapat kang umakyat papunta sa iyong life raft, ibig sabihin, lumubog ng iyong bangka sa ilalim mo. Pero ang paglikas mula sa isang offshore oil rig ay nagdadagdag ng ilang antas ng komplikasyon. Pagtipon ng gamit para sa kaligtasan, pagtiyak na may life jacket ang crew, at paghahanda ng lifeboat para sa paglikas habang nakatagilid ang rig. Ang pag-abandona sa rig ay huling option ng crew. Ibig sabihin ay iiwan nila ang inaakalang kaligtasan ng rig at haharapin ang uno sa lifeboat. Nakakatakot sigurong bumaba mula sa isang napakalaking barko na winasak ng bagyo at sumakay sa isang maliit na bangka na kung ikukumpara ay kasinlaki lang ng batya. Naganap ang mga paghahanda sa gitna ng takot at kalituhan habang alam ng crew na buhay nila ang nakataya. Ang lifeboat ay dinisenyong mailunsad kahit matindi ang kondisyon, ngunit dahil sa matinding pagkakiling ng Ocean Ranger, naging mahirap ito. Nagpupumilit ang crew na mailunsad ang mga ito sa kabila ng pagkakili ng rig, matinding hangin at dambuhalang mga alon. Ang lifeboat ng rig ay gawa para sa gravity drop system, kaya dapat halos pantay ang rig para mailunsad. Nagawa ng crew na mailunsad ang isang lifeboat. Dumating dun ang support vessel na Seafort Highlander. Nakikita nila ang mga bangkay na palutang sa tubig. May lifeboat na may 8 o 9 na lalaki ang lumapit sa kanila. Tumawid sa likod ng barko at pumwesto sa kaliwa nila. Nagawang ihagis ng Seafort ang mga lubid papunta sa life raft. Bago pa man sila makasagip ng kahit sino, nabangga at nadurog ang life raft sa katawan ng Seafort Highlander. Kumakapit ang mga lalaki sa lifeboat na nakabaligtad sa tubig. Patuloy nilalabanan ng Seafort ang alon at hangin para marating ang mga lalaki. Unti-unti silang tinatalo ng lamig. May isang lalaking naka-orange na survival suit lang ang nakita. Umikot ang Seafort sa tamang posisyon at muntik na siyang masagasaan ng mga propeller. Imihagis ng tripulante ang grappling hook para hilahin ang lalaki sa bangka. Kumapit ito sa life jacket pero lumubog pa rin siya. Hindi talaga posible na hilahin ang mga tao mula sa tubig sa ganitong kalalakas na alon gamit ang kagamitan at setup ng deck na meron sila. Dumating ang rescue team ng Coast Guard, barkong pangkalakal, supply boat mula ibang oil rig, pati eroplano at helicopter sa lugar ng insidente. Sinusuon ng rescue worker ang matataas na alon, nagyayelong lamig at malalakas na hangin sa kanilang paghahanap ng mga nakaligtas. Dakong 2:30 dumating ang unang rescue helicopter sa insidente. Ibinaba ni Kapitan Mike Clark, pilota ng search and rescue helicopter mula Gander, si Master Corporal Randy Brown sa 24 na metrong kable papunta sa nagyayelong tubig at malakas na hangin para sagipin ang unang lalaking nakita nila. Patay na siya. Ginawang imposible ng niebe at 16 na metrong alon ang kanilang pagsisikap. Ito ang una at huling tangkang magligtas mula sa himpapawid. Delikado ang kondisyon. Habang lumilipad sa lugar ng paghanap, nilalabanan ng rescue helicopter ang hangin na umaabot sa 70 milya kada oras. Dahil sa malalakas na alon, imposibleng makuha ang mga bangkay. Kaya't ginagabayan na lang ni Kapitan Clark ang mga support vessel sa lokasyon ng mga bangkay. Naging malinaw na kailangang ipaglaban ng supply ship ang sarili nilang kaligtasan. Ang paglabas sa deck para kunin ang mga bangkay ay tila pagpapakamatay. Isang rescue helicopter ang lumapag para mag-refuel sa isa pang oil rig na matinding humahampas at gumagalaw dahil sa malalakas na alon. Dahil sa malalakas na alon, nahilo ang crew ng helicopter kaya itinigil nila ang refuel at bumalik sa base. Lalong lumala ang pagkakiling ng oil rig hanggang sa maging critical at hindi na matatag.
Nang alas 3:13, tumawag ang Ocean Ranger at lumubog sa ilalim ng tubig. Ang operasyon ng paghahanap at pagsagip ay naging pagkuha ng mga katawan. Sa mga sumunod na araw, inanod sa baybayin ng Newfoundland ang mga debris at gamit mula sa Ocean Ranger. Bagamat naka-standby ang mga ospital sa St. John's, walang na-admit na pasyente mula sa Ocean Ranger. Lahat ng 84 na tripulante sa Ocean Ranger ay nawala. 22 lamang sa 84 na katawan ng tripulante ang narecover. Dinala sila sa Pier 17 sa St. John's Harbor. Pinagbawalan ang mga mamamahayag kumuha ng litrato. Lumubog din ang Russian trawler na Mechanic Tarasov sa parehong bagyo. Dinala sa parehong pier ang mga katawan ng mga marinong Ruso. Pinakiusapan ng off-duty crew ng Ocean Ranger na tingnan ang mga katawan ng mga Ruso para matiyak na walang tao mula sa Ocean Ranger na napadala sa Russia ng aksidente. Pagkatapos ng bagyo, ginamit ang sonar at underwater ROVs para hanapin ang mga labi ng Ocean Ranger sa ilalim ng dagat. Ang rig ay nasa tubig na humigit kumulang 100 talampakan ng lalim. Napagpasyahan na ang mababaw na lalim ay delikado sa mga sasakyang pandagat kaya't itataas at palulubugin ang plataporma sa mas malalim na dagat. Isang kumpanyang Europeo ang nakakuha ng kontrata para i-salvage ang rig. 2 diver ang ipinadala para kunin ang fuel mula sa mga tangke sa pontoon. Pinutol nila ang ponton gamit ang cutting torch, nagkaroon ng pagsabog ng gas mula sa fuel at namatay ang 2 diver. Isang diver ang namatay matapos madaganan ng malaking metal mula sa salvage ship. Sumunod dito 1 linggo matapos ang insidente, kaya umabot sa 87 ang namatay sa Ocean Ranger. Sa pinakamalalang sakuna, ang hindi paniniwala, komplikadong pagdedesisyon at kawalan ng desisyon ay nagdudulot ng nasayang na oras na palaging nagbibigay ng kalamangan sa mga nangyayaring insidente. Noong Abril 20, 2010 habang nagbubuta sa Macondo Prospect, sumabog ang Deepwater Horizon oil rig, ikinasawi ng 11 tripulante at nagdulot ng malaking apoy na tanaw mula 40 milya. 2 araw pagkatapos, lumubog ang rig at nagdulot ng pinakamalaking oil spill sa dagat sa kasaysayan. Ang Deepwater Horizon ay isang ultra-deepwater, dynamically positioned, semi-submersible na offshore drilling rig. Taya ng rig mag-drill ng oil well sa tubig hanggang 8,000 talampakan gamit ang high-tech dynamic positioning system na may 8 azimuth thrusters. Ang bawat azimuth thruster ay kayang umikot ng 360 degrees upang mapanatili siyang matatag sa posisyon 24 na oras. Pinupuno ng tubig dagat ang bawat paa niya bilang ballast para manatiling matatag kahit sa maalo na dagat. Pagmamayari ito ng Swiss na kumpanyang Transocean at pinapatakbo ng BP na nag-uupa ng rig sa halagang $476,800 bawat araw. Ang BP ang naglalagay ng tauhan, nagbibigay ng kagamitan at kumokontrata ng support vessel para mapatakbo ang rig na nagkakahalaga pa ng dagdag na $500,000 bawat araw. Dahil nagkakahalaga ng halos $1,000,000 kada araw ang pagdrill ng oil well, malaki ang pressure na tapusin ito agad para makapagsimula na sa mas mahalagang operasyon at pagbebenta ng langis. May e-drill din itong nagpapadala ng real-time na datos ng pagbabarena sa technical na tauhan sa Houston, Texas. Ang Deepwater Horizon ay nagbabarena ng balon sa Atlantis at Thunder Horse oil field. Kilala itong makapangyarihang rig na may mahusay na record sa kaligtasan. Noong Setyembre 2009 ang rig ay nagbabarena ng pinakamalalim na oil well sa kasaysayan sa lalim na 35,000 talampakan sa Tiber Oil Field sa Kili Canyon, mga 250 milya timog silangan ng Houston. Sa buong buhay ng rig, 73% ng oras nito ay nagtatrabaho habang ang natitira ay para sa paglipat ng lokasyon o regular na maintenance. 367 talampakan ang haba at 256 na talampakan ang lapad nito. Ang drilling deck ay kasing laki ng football field. Ang kanyang drilling derrick ay umaabot ng 320 talampakan pataas at may 2 crane sa gilid. Kapag na-stabilize na, umaabot siya sa lalim na 136 na talampakan. Sa ilalim ng deck may tirahan para sa 100 at 46 katao na may gym at sinehan. Tinatawag siya ng crew na lumulutang na Hilton. Nilagyan siya ng pinakabagong teknolohiya sa pagpigil ng blowout. Ang blowout ay kapag ang langis o gas na may mataas na presyon ay biglang sumabog at hindi nakokontrol. Ang aksidentang kislap sa blowout ay maaring magdulot ng malaking sunog. Kaya nitong ilihis at selyuhan ng langis at gas at tumiwalay sa balon kung may blowout.
May mga sistema siya laban sa pagsabog, mga alarma para magbabala, at regular na pagsasanay ng tauhan sa emerhensya sa pangunguna ng bihasang leader. May 400 toneladang blowout preventer sila sa ilalim ng dagat na may iba't ibang paraan upang isara ang balon kapag may emerhensya. Ang pinakamalakas ay ang hydraulic shears na pumuputol ng drill pipe, nagseselyo at nagdidiskonekta sa horizon mula sa balon. EDS o Emergency Disconnect System ang tawag sa sistemang ito. May pulang button sa drill shock at bridge na nagpapatakbo sa shears. Ngunit ayon sa Transocean Well Control Handbook, para lang ito sa mga bihirang sitwasyon. Maaring hindi na mahalaga yon dahil hindi ginagawa ng Transocean ang magastos na 70 araw na maintenance inspection na inirekomenda ng manufacturer tuwing 3 hanggang 5 taon. Ganon din ang sinasabi ng pamantayan ng industriya at regulasyon ng gobyerno. Ayon sa BP at Safety Consultant ng Transocean, ang 10 taong blowout preventer ng Horizon ay overdue na sa inspeksyon. Nagdesisyon ang Transocean na sapat na ang kanilang regular maintenance ngayon. Noong Pebrero 2010, sinimula ng Deepwater Horizon ang pagbabarena sa Macondo Prospect sa baybayin ng Louisiana. Ang prospect ay pagmamay-ari ng BP, Anadarko Petroleum at MOEX Offshore. Sa umaga na ika-20 ng Abril, nagtipon ang drilling crew upang pag-usapan ang mga gawain sa araw na yon kasama ang kanilang mga boss. Ang pangunahing gawain noon ay tapusin ang tinatawag na well from hell. Nahuli na ang Macondo well kaya ipinadala ang Deepwater Horizon para ibalik ito sa tamang schedule. Mula Pebrero hanggang Abril, mabilis nag-drill ang Horizon kaya natuwa ang crew dahil nakabase ang bonus nila sa schedule. Ang mabilis na pag-drill ay delikado. Ang Horizon ay nakakaranas ng malalakas at di inaasahang geological na puwersa. Mapanganib ang mabilis na pagpasok sa high pressure na reserba ng langis at gas na 3 milya ang lalim. Ang Golpo ng Mexico ay may porosong at hindi matatag na pormasyon, kaya mas mahirap ito. Ang mabigat na putik na drilling fluid ay tuloy-tuloy na nawawala sa mga bitak ng bato. Ang putik ay ipinapadala sa balon para mag-lubricate ng drill at patatagin ito. Pagkatapos, ang putik ay umakyat sa tubo ng balon, bit-bit ang mga bato palabas papunta sa ibabaw. Sa drilling rig, ang bato ay inihihiwalay sa putik at muling pinapadala pababa para ulitin ang proseso. Ang pagkawala ng putik sa butas-butas na bato ay nagpapababa sa bigat na tumutulak pababa sa langis at gas, kaya biglang tumataas ang presyon at nahihirapang kontrolin ang balon. Ilang linggo bago nito, isang matinding pagtaas ng presyon ang nagdulot ng pagkakabara ng mga kagamitan sa pagbabarena na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar sa loob ng balon. Itinigil ang operasyon ng 9 na araw habang patuloy ang pagtaas ng gas. Sa opisina ng rig na kilala bilang drill shop, nakikita sina Jimmy Harrell, ang tagapamahala ng rig, 2 ehekutibo mula sa BP at 2 matataas na opisyal ng Transocean. Lumiped sila ron para purihin ang crew sa kaligtasan at talakayin ang masikip na schedule ng Horizon. Dapat tapusin ng rig ang Macondo, well at tapusin ang ilang pagkukumpuni bago simula ng 2 mahalagang proyekto para sa BP. Gusto ng mga ehekutibo na sumunod sa schedule ang Horizon dahil nakabase ang bonus sa pagtitipid at pagsunod sa deadline. Itinatanggi ng BP ang pamimilit sa Horizon crew na magmadali at magtipid pero lagi nilang binabago ang mga plano para makatipid ng oras kahit mas mapanganib ito. Sa gabi, isang huling mahalagang pagsusuri na lang ang kailangan bago isara ng Horizon ang Macondo at umalis. Sa negative pressure test, aalisin ng crew ang putik sa balon at papalitan ng mas magaan na tubig dagat para makita kung tataas ang presyon sa pipeline. Kung mangyari ito, posibleng may tagas ng langis at gas sa tubo. Walang pamantayan ng industriya o alituntunin mula sa gobyerno. Ang tagubili ng BP para sa pagsubok ay 24 na salita lang. Pinag-uusapan ng mga ehekutibo at drilling crew ang engineering details, ngunit hindi sila magkasundo sa resulta. Habang tumataas ang presyon sa pagsubok, nag-aalala si Wyman Wheeler, pinuno ng operasyon ng pagbabarena. Naniniwala ang BP executive na naging maayos ang pagsubok habang pinagdedebatehan ng mga rig manager kung uulitin ito. Pagsapit ng 8:00 ng gabi, naulit na ang pagsubok at lahat ay nagkasundo na matatag ang Macondo well. Sa ilang oras, matatapos na ang 21 araw na trabaho ng drilling crew at papalit na ang bagong crew sa rig. Binabantayan ni Joseph Kit ang mga gauge ng blowout. Sa 7 taon niya sa Horizon, mayon lang siya nakakita ng ganitong karaming aktibidad sa pagseselyo ng well. Hindi siya komportable. Dahil sa dami ng sabay-sabay na trabaho, kaya maaring maapektuhan ang mga instrumento, ngunit hindi niya sinasabi na nag-aalala siya sa pagmomonitor ng well. Pagsapit ng 8:50 ng gabi, nagpapalabas ng putik ang drilling crew mula sa well para ihanda ito sa pagseselyo na nagpapabawas ng bigat sa langis at gas.
Si Ginoong Isel na namumuno sa pagbabarena ay gising na ng halos 18 oras. Kinausap niya ang team kung may alinlangan pa sa huling pagsusuri. Sinabi nila sa kanya na ayos ang lahat at matulog na siya. Nang alas 9:38 ng gabi, dumaan ang langis at gas sa 5 palapag na blowout preventer ng Horizon sa ilalim ng dagat. Ang blowout preventer ay isang fail-safe na aparato, pero kapag nakalusot na ang langis at gas dito, wala nang makakapigil dito sa pag-akyat sa 5,000 talampakang riser pipe papunta sa rig. Sumabog pataas ang drilling mud mula sa balon na parang water fountain. Napansin ito ng floor hand sa itaas at agad niyang inapply ang kanyang training. Luminga siya para humingi ng tulong sa pagkabit ng espesyal na balbula sa drill pipe laban sa blowout. Agad niyang napansin na walang ibang floor hand sa drilling floor na makakatugon dahil abala ang lahat sa paghahanda ng rig para isara ang balon at makauwi. Tumatalsik ang putik at tubig mula sa derrick sa lahat ng direksyon na may matinding lakas. Ang tunog ng blowout ay parang jet engine, matinis at humuhuning alulong. Bumaba ang floor hand mula itaas papuntang drilling floor. Nabasa siya agad at natakpan ng putik ang protective glass niya. Napansin ng crane operator na huminto sandali ang putik. Akala niya kontrolado na ng drilling crew pero biglang sumabog ulit, mas malakas pa kaysa dati. Sumirit ang mausok na ulap ng gas mula sa tubo sa itaas ng derrick. May dalawang paraan ang Horizon para depensahan laban sa pag-agos ng langis at gas sa rig. Maaring paikutin ng drilling crew ang isang balbula at ilihis ang blowout papunta sa dagat o kaya ikontrolin ito sa rig sa pamamagitan ng pagdaan nito sa isang aparato na tinatawag na mud gas separator. Mas gusto ang mud separator para sa maliliit na kick dahil naiiwasan ang paglilinis at investigasyon ng oil spill. Ang drilling team ay kumikilos para kontrolin ang blowout gamit ang mud separator, ngunit agad itong napuno. Kumalat ang gas sa likod ng deck. Ang 6 na pangunahing diesel engine ng Horizon ay kumukuha ng hangin mula sa mga air intake sa taas ng deck. Kapag sumipsip ng hangin na may halong gas ang mga engine, maaari silang bumilis at masira. Ang control room ay nasa gitna ng 6 na pangunahing makina. May computer console sa control room ng makina na umiilaw, nagbababala na may na-detect na gas ang mga sensor sa isang bahagi ng rig. Sa itaas ng bridge, naramdaman ng crew ang isang pagyanig. Si Kurt Kutcher, 34 anyos na kapitan ng barko, ay nakaramdam ng kakaiba. May narinig siyang matinis na sumisitsit na tunog. Sa CCTV, nakikita nila ang putik na lumilipad papunta sa dagat. Nagsisimulang mag-ilaw ang mga gas alarm sa computer console sa control room. Kumalat ang gas sa rig mula drilling floor hanggang main deck. Lahat ng ilaw ay magenta, ibig sabihin sobrang taas ng level ng nasusunog na gas. Ang alarm system ay umaasa sa maraming sensor na maingat na inilagay sa buong rig. Kapag may sensor na nakadetect ng apoy o gas, may kaukulang alarmang umiilaw sa mga computer console, hindi lang sa bridge, kundi pati na rin sa dalawa pang mahalagang bahagi ng rig, ang drill shack at ang engine control room. Ibig sabihin nito, sinuman sa 3 lokasyon ay pwedeng agad tumugon sa unang senyales ng problema. Dinisenyo ang sistemang ito para otomatikong i-activate ang General Master Alarm bilang senyales ng paglikas ng rig kapag may mataas na antas ng gas. Tinanggal ng Transocean ang otomatikong feature at ginawang manumanong i-activate ang General Master Alarm. May basbas ito ng Coast Guard pero may pangambang mga tripulante sa kaligtasan ng setup. Ayaw ng Transocean na magising ang mga tao ng alas 3 ng madaling araw dahil sa maling alarma. Si Andrea Flatas, batang opisyal sa bridge, ay naka-duty kasama ang kanyang boss na si Yancy Keplinger, ang senior na namamahala sa dynamic positioning. Sinanay siyang magpatunog ng alarma at alam niyang pwede nilang i-activate ang emergency shutdown system pero hindi siya sinanay gamitin ito. Ang emergency shutdown system ay papatay sa mga ventilador, papatay sa mga kagamitang elektrikal at makina at lilimitahan ang mga posibleng pagmulan ng apoy para mapigilan ang pagdaloy ng gas. Iba ito sa emergency disconnect system. Sa bridge, hindi nila ina-activate ang alinman sa mga emergency response system na ito. Ang emergency shutdown system ng Horizon ay nakadepende sa tao. Binala ng Transocean na dapat agad at tama ang kilos ng crew kapag may stress, kaya humihina ang shutdown system. Isang safety consultant ang dati nang nanawagan sa Transocean na baguhin ang sistema para hindi umasa sa input ng tao sa tagumpay nito. Hindi sumasang-ayon ang Transocean at sinasabing mas hindi ligtas ang automatic na sistema. Karamihan sa mga crew member ay walang alam tungkol sa nangyayaring emergency. Natutulog sila, nanonood ng TV, tumatawag sa pamilya at nagpo-post sa Facebook habang gumabalot ang ulap ng gas sa drilling floor. Nararamdaman at nalalasahan ng mga floor hand ang gas habang lumalaban sa blowout.
Nagising si Ginoong Isel, pinuno ng pagbabarena matapos 15 minutong tulog dahil sa tawag mula sa drilling deck. Sinusubukan nilang punan ang balon pero kailangan nila ng tulong. Sa pagdaan niya sa pasilyo, nadaanan niya ang ehekutibo ng Transocean na nagtatanong pero hindi siya sumagot. Naisip ng mga driller na patay ng pump na nag-aalis ng putik sa balon pero natatubili silang gawin ito. Alam nilang may 400 toneladang blowout preventer na may malalakas na hydraulic shears na kayang putulin ng drill pipe at selyuhan ng balon. Pero mas gusto nilang ibang magdesisyon ukol dito. Pagkatapos, bumuhos ang mga likidong pambabarena sa barkong Damon B. Bankston, isang 260 talampakang barkong pangtrabaho na nakaangkla sa horizon. Nagradyo ang kapitan ng Bankston sa bridge ng horizon at inutusan silang lumayo. Narinig ito ng mga lalaki sa engine control room sa pamamagitan ng radyo. May access sila sa emergency shutdown system. Kapag tinaas ang plastic na takip at pinindot ang button, mamamatay agad ang mga makina pero wala pa ring alarma. Sinabihan silang may well-controlled situation pero wala silang dahilan para maniwalang higit pa ito sa isang karaniwang kick. Hindi nila alam na may napakadaling sumabog na gas na naiipon sa itaas. May panganib din sa sobrang pag-react. Kung patayin nila ang mga makina, maaaring lumihis ang horizon sa posisyon nito, masira ang kagamitan sa pagbabarena at magdulot ng magastos na pagkaantala. Kahit anong mangyari, hindi nila iniisip na may karapatang pindutin ang emergency shutdown. Sanay silang maghintay at sumunod sa utos mula sa bridge. Walang komunikasyon o koordinasyon sa pagitan ng bridge, drill shop at engine control room. Wala ring ginagawa ang mga tauhan sa engine control room. Kumikislap ang emergency light sa console. May nag-trigger ng shutdown ng electrical at ventilation system sa tabi ng drilling floor. Hindi pa pinindot ng bridge at engine control room ang emergency shutdown. Inactivate ng mga tauhan sa drilling shack ang isang sistema para maiwasan ang pagsabog sa drilling floor pero hindi nito naapektuhan ang mga makina o ventilation systems. 2 sa 6 na makina ng rig ang umaandar, 3 at 6. Bumibilis na sila at umiikot na may matinis na ugong. Ang rig saver ay safety device na dapat magpatigil sa makina kung sobrang bilis na, pero tuloy pa rin ang matinis na ugong. Sa katabing electronic shop, sumabog ang computer monitor at sunod-sunod na pumutok ang mga bumbilya. Ang mga tauhan sa drill deck ay nagsisipagtalunan na sa ibabaw ng mga tubo at nagmamadaling tumakbo papunta sa hagdanan na magdadala sa kanila pababa mula sa main deck. Nawalan ng ilaw kaya't nabalot sila ng kadiliman. Bumaba sila sa hagdanan nang biglang tamaan sila ng isang pagsabog. Sumabog ang engine 3. Ang engine control room at ang electronic shop ang pinakamalapit sa pagsabog. Ang unang pagsabog ay nagpatalsik ng pinto ng electronic shop na tumama sa ulo ng technician. Dumugo ang kanyang muka. Kinagat niya ang maliit na flashlight at gumapang. Naabot niya ang isa pang pinto pero tinangay siya ng sumunod na pagsabog mula sa engine 6 at tumilapon siya ng 30 feet. Gumapang siya ulit. Umakyat siya sa ibabaw ng 2 lalaki sa engine control room na inakalang patay dahil di tumutugon. Nakalabas siya sa lifeboat deck sa labas ng control room. Nawasak na ang istruktura malapit sa engine 3 pero buo pa ang 2 lifeboat na para sa 73 tao. Naisip niyang magbaba ng isa mag-isa pero nagpasya siyang mag-alok ng tulong sa bridge. 2 minuto matapos ang unang pagsabog, pinindot ng crew sa tulay ang General Master Alarm para gisingin ang mga natutulog na tripulante. Tinaman ng pagsabog ang crew ng Horizon na walang kaalam-alam. Nawalan ng malay ang isang tripulante sa kusina. Isa pa sa laundry ang naiwan na naipit at bugbog. Ibinaba ng operator ang boom ng crane sa cradle, saka siya nilamon ng usok at apoy habang lumalabas ng cab at bumababa sa spiral na hagdanan. Ang alon ng pangalawang pagsabog ay pansamantalang umapula sa apoy, ngunit itinulak siya sa deck kung saan siya namatay sa lawa ng dugo at nadurog ang ulo. Sa kabilang deck, tinangay ang ikalawang crane operator sa likod ng kanyang cab matapos ang ikalawang pagsabog. Bola ng apoy ang bumalot sa derrick at umikot sa cabin niya. Tinangay si Ginoong Isel, punong operator ng drill, ng 20 talampakan papunta sa bulkhead habang papasok sa opisina. Gumapang siya gamit ang mga kamay at tuhod kasunod ng agos ng hangin nang mapansin niyang ito ay gas. Patuloy siyang gumapang para makalabas. Pumunta ang crew sa tulay. Nawasak ang silid ng makina at drilling shack ay tulay na lang ang natitirang control center. Pumasok sila at nadatnan si Kapitan Kuchta na sinisigawan si Andrea Flatas, opisyal ng tulay, dahil pinindot ang distress signal ng Horizon. Sumigaw ang isang tripulante kay Kapitan na wala na ang silid ng makina, walang kuryente at hindi na nila makontrol o mapatay ang apoy. Patay na barko na sila. Hindi matanggap ni Kapitan ang balitang yon.
Siyam na minutong lumipas mula nang bumuhos ang putik sa drilling floor. Inutusan ni Kapitan si Andrea Flatis na mag-anunsyo ng emergency pero naniga siya sa takot at sinabi niyang hindi niya kaya. Ngayon, si Yancy Keplinger, senior officer ng Dynamic Positioning, ang sumalo sa intercom at sumigaw, sunog, sunog, sunog. May isa pang paraan para hindi lumubog ang horizon. Kailangan nilang i-activate ang Emergency Disconnect System EDS para utusan ang blowout preventer na pakawalan ang horizon at iselyo ang balon. Sumigaw ang supervisor ng blowout system kay kapitan na pinipindot na niya ang EDS. Ito na ang pinakamalakas na hakbang na natitira para mailigtas ang rig at mayroon pa ring pangtutol. Sabi nila kailangan si Jimmy Harrell, boss ng rig, para aprubahan ng EDS. Nasa shower siya nang magsimula ang mga pagsabog at isang sumabog sa kanyang kwarto. Tumalsik ang salamin at insulation sa shower. Nasugatan ang mata niya kaya't may dugo sa muka at halos bulag, nagtungo siya sa bridge. Pagdating niya, tinanong siya ng kapitan kung pwedeng pindutin ng EDS at pumayag siya agad. Ngayon, kailangan nilang paandarin ang standby generators na magbibigay ng sapat na kuryente para mapaandar ang isa sa natitirang makina at labanan ang mga sunog. 3 tripulante ang pumunta sa mga generator pero hindi nila ito mapagana. Hindi na mahalaga yon dahil isang miyembro lang ng 2 firefighting teams ang nakarating sa fire station matapos ang pagsabog. Hindi malinaw kung dahil sa poor maintenance o nasira ng pagsabog pero hindi gumagana ang emergency disconnect system. Ang horizon ay nakakonekta sa balon na hindi nila maselyuhan. Wala nang nagawa ang crew kundi iwan ng rig. Isang grupo ng tuliro na lalaki at babae ang naglalakad papunta sa lifeboat. Sa masikip na deck, ramdam at rinig nila ang apoy sa derrick habang nagsisiksikan ang crew sa lifeboat. Sumisigaw ang mga lalaki sa coxswain na ilunsad na ang lifeboat dahil maaring bumagsak ang nasusunog na derrick. May ilan nang umiiyak. Ang lifeboat number 2 ang unang umalis kahit di kumpleto ang pasahero. Tumanggi si Darren Rupinski, coxswain ng lifeboat number 1 na umalis na may bakanting upuan. Nagsisimulang magtalunan ang mga lalaki mula lifeboat deck papunta sa golpo at may ilang nadudulas at nauhulog sa tubig. Kalmado ang tubig sa golpo at ang mga nasa tubig ay nakalangoy palayo mula sa nasusunog na barko. Pumutok ang mga nitrogen tank sa pangunahing deck. Umalis ang parehong lifeboat habang may 10 pang tao na naiwan sa rig. Ang 3 crew na nagpaandar ng generator ay bumalik sa bridge at nakita sina Kapitan Andrea Flatis at Yancy Keplinger. Nagpasya silang iwan na ang barko. Nakakita sila ng inflatable life raft pero nahirapan silang tanggalin ito mula sa deck, magpa-inflate at ibaba ito. Hindi nila ito naensayo sa mga evacuation drill. May maliliit na pagsabog at matinding init mula sa ilalim ng rig. Naibaba nila ang life raft pero hindi nila ito mapalayo sa nasusunog na rig. Lumangoy si Kapitan Kuchta sa rescue boat ng Bankston, kumuha ng kutsilyo at bumalik para putulin ang tali ng life raft. Tumalon ang mga nakaligtas mula sa helideck na halos 200 talampakan ng taas. Sa 126 na tripulante sa barko, 11 ang namatay. Karamihan sa kanila ay mula sa drilling crew na nasa sentro ng apoy. Sa loob ng 36 na oras lumubog ang Deepwater Horizon sa ilalim ng tubig. Nagpatuloy ang pagtagas ng langis mula sa balon hanggang natakpan ito noong ika-15 ng Hulyo, halos 3 buwan matapos ang aksidente, kaya naging isa ito sa pinakamalaking oil spill sa kasaysayan. Napansin ko na sa mga aksidente ng ganitong kalakihan, naapektuhan ang paggawa ng desisyon ng 3 bagay. Hindi madaling tanggapin ang nangyayari na normal na reaksyon sa trauma. Ang unang yugto ng pagdadalamhati ay pagtanggi. Pagsasanay na nagtuturo na laging unahin ang pinakamurang solusyon, kaya't hindi agad namamalaya ng crew ang tindi ng sitwasyon at kailangan pa nilang suriin kung sapat ang ginagawa nila para mapigilan ang paglala nito. Madalas, nauna ng 5 hakbang ang sitwasyon sa kanila. Hindi ako ininyero kaya hindi ko masasabi kung posible gumawa ng blowout preventer na iisa lang ang trabaho kaysa maraming antas ng pagpapasya. Lahat ay umiiwas na pindutin ang button dahil napakatiyak na magiging resulta. Pinuputol ng shears ang tubo at aabutin ng daan-daang milyong dolyar para makabalik sa simula. Siguro may mga inhinyero dyan na makakasagot nito. Pwede kaya magdisenyo ng blowout preventer na kayang isarang balon na parang gripo na mabilis buksan at mabilis ding isara. Isipin mo kung gaano kadali sana ang mga desisyong ito kung pwedeng patayin ng gripo, maresolba ang problema ng walang time pressure at pagkatapos ng 10 minuto ay bubuksan ulit. Ang BP at Transocean ay nagbayad ng higit 20 bilyong dolyar sa multa at paglilinis, pati na rin mga hindi isinuwalat na bayad sa mga apektado ng oil spill.
Ayon sa mga analyst, nagkaroon ng $17 bilyong na quarterly gross loss ang BP pagkatapos na aksidente. Noong 2011, bumalik sa halos $60 bilyong ang kanilang taonang gross na kita. Sa gabi ng ika-27 ng Marso, 1980, isang bagyo sa North Sea na may hangin na umaabot ng 45 milya bawat oras ang nagdulot ng mga alon na 40 talampakan ang taas na napataob sa Alexander Keeland Oil Platform na ikinasawi ng 123 kalalakihan. Pero panahon lang ba ang sumira sa Alexander Keeland? Ang Alexander Keeland ay isang Norwegian offshore semi-submersible drilling rig na ipinangalan kay Norwegian nobelista Alexander Langer Keeland. Ito ay itinayo sa isang French na shipyard bilang isang mobile drilling platform at naihatid sa Stavanger Drilling noong Hulyo 1976. Orihinal itong dinisenyo bilang drilling platform, ngunit dahil sa kakulangan ng drilling contract, pansamantalang ginamit ito bilang tirahan ng mga tauhan mula sa kalapit na rig. Ginamit ito bilang isang lumulutang na hotel o flotel para sa mga empleyado sa kalapit na EDA-27C na platform. Pwedeng maglakad ang mga manggagawa sa tulay sa dagat mula EDA oil rig papunta sa flotel at platform. Sa deck, may mga apartment na gawa sa shipping container para matuluyan ng hanggang 348 crew at isang drilling derrick. May helipad dito kaya pwedeng dalhin ng crew ng helicopter papunta at pabalik sa lupa at ibang platform. Mistulang abalang terminal ang platform dahil may helicopter na dumarating at umaalis araw-gabi. May 5 patayong haligi ang platform na may taas na 115 talampakan at diametro na 28 talampakan. Nagsisilbi itong mga pontoon na nagbibigay ng buoyancy sa platform. Maaari rin itong bahagyang lagyan ng tubig dagat na nagbibigay ng katatagan. Ang mga haligi ay nilalagay sa 5 punto sa paligid ng platform na parang pentagon na may mga brace na naguugnay sa kanila at sa deck gamit ang fillet weld. Ang fillet weld ay welding na ginagamit para idikit ang metal plate sa isa pa sa 70 degree na anggulo. Matitinding puwersa mula sa malalaking ponton at brace ang nararanasan ng mga weld sa iba't ibang direksyon. Kung wala ang mga brace, madaling mabasag ng alon at bagyo sa North Sea ang estruktura. Ang mga bitak sa fillet weld dahil sa fatigue ay dapat i-welding muli at bantayan. Ang kilan ay 338 talampakan ng haba, 325 talampakan ng lapad at tumitimbang ng mahigit 10,000 tonelada. Mayroon itong 6 na angkla na nagpoposisyon sa rig. Noong 1978 ilang bagong container block para sa tirahan ang idinagdag sa drilling deck ng plataporma na nagpalaki ng kabuuang kapasidad dito sa 386 katao. Kung makakuha sila ng magandang kontrata sa pagbabarena, madali nilang matatanggal ang mga container. Tinuturi ng tripulante ang plataporma bilang isa sa pinakamahusay sa North Sea. Noong 1980 ang Keeland ay kinontrata ng Phillips Petroleum. Noong ika-27 ng Marso, 1980 ang rig ay matatagpuan 200 milya silangan ng Dundee, Scotland. May paparating na bagyo kaya inihahanda ng tripulante ang EDA oil platform. Lumakas ang bagyo at naputol ang ilang electrical output sa platforma. Hindi makalipad ang helicopter kaya nagdesisyon ang pamunuan na ilikas ang mga non-essential crew mula Eder papuntang Keeland. Tinitiyak ng tripulante ang seguridad ng kagamitan sa pagbabarena at paggawa sa deck ng EDA. Ang ibang tripulante at support staff ay lilipat sa Keeland gamit ang sea bridge. Hangin ay umabot sa 70 miles per hour at binabayo ng 50 talampakang alon ang dalawang plataporma. Habang tinutulak ng alon at hangin ang estruktura, pinipilit ng mga hinang na nagdudugtong sa suporta na tiisin ang malalakas na puwersa. Ang bilang ng tao ay 212 ang sakay ng Keeland nang alisin nilang sea bridge at i-disconnecta mula sa EDA. Bahagyang lumayo ang Alexander Keeland mula sa EDA. Ang mga tripulanteng lumipat sa Keeland ay nakaramdam ng ginhawa at kaligtasan at nagbabasa, natutulog o kumakain sa kafeterya. Mga 6:30 ng gabi, may malakas na pagsabog na narinig ng mga tripulante sa buong rig. Akala nila malaking alon ang tumama sa deck. Pagkatapos, 2 pang malalakas na tunog ang mabilis na sumunod, parang malakas na pagputok na sinundan ng panginginig na umalingaw-ngaw sa buong plataporma. Dahil sa metal fatigue, gumigay ang fillet weld at napilas ang brace na sumusuporta sa isang pontoon. Habang napupunit ang puntoon mula sa plataporma, biglang lumipat ang bigat at natumba ang mga tao. Hindi agad maunawaan ng mga crew kung ano ang nangyayari. Naramdaman nila na tumataglid ang Alexander Keeland. Tumaglid ng 40 degrees ang plataporma sa ilang segundo.
May ilang lalaking nagpapahinga sa kabina ang nakapansing tumatagilid na ang kilan pero walang anunsyo mula control center. Hindi nila alam kung dapat ba silang manatili sa kanilang mga kabina o pumunta na sa kanilang mga master station. Pumasok na ang tubig sa pasilyo at nadudulas ang mga lalaki habang naglalakad sa koridor. Narinig ni Jan Jensen, crew member, ang sigaw ng mga lalaki sa koridor at kabina. 130 lalaki ang nagtipon sa emergency muster station sa mess hall at sinehan. Sumiksik si Jan Jensen sa deck para tiyakin ng lifeboat, ngunit madilim at mahamob lang ang nakita niya sa langit. Ang malakas na ulan at malamig na hangin ay tumatama sa kanyang muka. Patuloy na binabayo ng alon ang deck ng rig na yumanig sa buong kilan. Humahapay ang rig sa gitna ng malalaking alon, gumalaw ang bigat ng lifeboat at 3 sa 7 ay tinangay ng alon mula sa deck. Para masiguro ang 4 na lifeboat, kailangan ni na Jansen at mga kasama niya makarating sa kabilang bahagi ng platapormang mataas mula sa tubig. Kailangang akyatin nila ang nakahilig na deck ng kilan. Kapag nadulas, sa nagyayelong dagat sila babagsak. Kahit makarating sila sa lifeboat, di sila tiyak kung mabababa ito sa dagat. Sinusubukan nilang akyatin ang nakatagilid na plataporma. May ilang lalaki ang nakasakay sa lifeboat mula sa plataporma, ngunit patuloy na tumagilid ang kilan, nawalan ng kuryente at nagdilim ang plataporma. May mga lalaking naipit sa loob na accommodation blocks. Sobrang tarik ng sahig kaya hindi na sila makalabas. Nagkakalat at dumudulas ang mga upuan at mesa sa madidilim na kwarto. Sa deck, umaakyat ang mga lalaki sa handrail para marating ang tuktok ng rig. Kung mahigpit silang hahawak sa handrail, walang barkong makalalapit. Humahangin ng 77 hanggang 100 at 12 kilometro kada oras at makapal ang hamog sa rig. Ang rig ay nakatagilid na ngayon sa 60 degree na anggulo. Ang pag-abot sa lifeboat ang tanging pag-asa para mabuhay. Ang tanging option ay sumugal sa nagyayelong North Sea. Ngunit kahit ang mga nasa lifeboat ay may malalaking problema pa rin. Karaniwan, inilulunsat ang lifeboat gamit ang gravity. Ngunit dahil sa pagkakatagilid ng rig, wala nang malinaw na daan ang mga ito patungong dagat. Nagpupumilit ang mga lalaki na pakawalan ang bawat lifeboat, pero 3 ang naipit at hindi gumagalaw. Sa huli, nagawa nilang pakawalan ang huling lifeboat pero hindi sapat ang espasyo para sa lahat ng lalaki. Dahil walang ibang magawa, tumalon mula sa mataas na rig ang natitirang crew at lumubog sa malamig na tubig ng walang life jacket o survival suit. Pagbagsak nila sa yelong tubig, kailangan nilang pigilan ang otomatikong paghinga para di makalunok ng tubig at malunod. Ang malamig na tubig ay nagpapabilis ng tibok ng puso at taas ng presyon nila. Nagbaba na ng lifeboat at nagpadala ng distress signal ang crew mula EDA. Halos 70 degrees nang nakatagilid ang Alexander Kilan. Nagsisikap ang mga lalaki sa tubig na mabuhay at manatiling kalmado para makahinga. Lumangoy sila papunta sa plataporma ng EDA habang nakalabas na sa tubig ang mga upper pontoon ng Alexander Kiland. Ang nakatagilid na rig ay parang layag na sumasalo ng malalakas na hangin. Naputol ang unang kadena ng angkla dahil sa lakas. Sumunod pa ang isa hanggang isa na lang ang natira. Natrap na ang mga lalaki sa plataporma sa lumulubog na barko habang tuloy ang paghihip ng hangin. Ang huling kadena ng angkla sa Kilan ay naputol lampas 20 minuto matapos mabali ang unang suporta. Walang suporta, gumulong ang rig, iniwan ang mga tripulante na natrap at naglalaban para mabuhay. 30 minuto matapos ang unang tunog ng nabibiyak na fillet weld, ang 10,000 toneladang Alexander Kiland ay gumulong at tuluyang tumaob. 50 lalaki ang natrap sa ilalim ng tumaob na rig habang pinapanood sila ng mga tripulante ng EDA na nakikipaglaban sa ulan at hangin sa tubig. Kung hindi agad masagip ang mga lalaki sa dagat, malulunod o mamamatay sila sa lamig. Isa sa lifeboat ng Kiland ay lumutang pero nakataob. May ilang lalaki sa tubig na umakyat sa gilid at ginamit ang bigat nila at mga alon para maituwid ang lifeboat. Hinila nila ang 19 nilang kasamahan papunta sa lifeboat para sa kaligtasan. Walang handa sa sakunang ganito kalaki. Ilan lang sa 212 lalaki sa Kiland ang nakapunta sa kabina para kunin ang survival suit nila. Ang survival suit ay parang dry suit na may hangin sa pagitan ng katawan at tubig. 47 barko, 24 na helikopter at halos 2,000 lalaki ang tumugon sa distress signal mula sa EDA. 80 lang sa 212 na tripulante ang nakaligtas. 123 ang nalunod sa napakalamig na tubig. Nadiskubre ng komisyon na ang fatigue fracture sa isang brace ng haligi ng plataporma ang direktang sanhi ng insidente.
Hindi napansin ang kulang na welding nung ginagawa ito, kaya nagkaroon ng bitak na lumaki habang tumatagal.